Hallelujah! Isa pong masaya at pinagpalang umaga sa bawat isa. Maaari po ba nating batiin ang ating mga katabi? At syempre po yung mga nasa bahay na nanonood, patuloy po nating i-share ang ating live stream para nang sa ganun ay mahihayag at ma-share natin yung salita ng Diyos. Amen. So, tunay nga po na napakabuti ng Panginoon. Amen. Noon, ngayon at magpakailanman, hindi siya nagbago sa atin. At alam ko po na ang bawat isa ay patuloy nating nararanasan yung kabutihan at pagmamahal niya sa atin. Amen. So, I just want to share po one of my favorite devotions. Ayan. Sabi niya, Daniel was thrown into the lion's den and came out alive, prompting the king to worship God. David faced Goliath and conquered the giant. Esther came before the king even though it could have resulted in death and saved a nation. So Shadrach, Meshach, and Abednego walked into the blazing furnace and came out without a single singed hair. Trusting in God has that kind of power. So a kind of power that isn't just reserved for those in the Bible, amen, but a power that still lives today for you and me. Do you believe in that? Hallelujah. And a power that bends knees to worship, conquer giants, saves nations, and protect individuals. Okay, truly that when we entrust everything to the Lord, amen, everything will be successful, amen. Truly that our God is our all in all, amen. He is our protector, our Savior, amen, our great provider, healer, everything, no, and truly that we continue to experience that, no, up until now and forever, syempre, because our God is forever, amen, and He is the same yesterday, today, and forever, no? We are serving truly a great God, amen, an amazing God, an unlimited God, even though we are limited as individuals, di ba? And despite the situation that we're in, truly that the presence of God, the peace of God, amen, if we will just let Him or let His peace rule our hearts, amen. We don't have to worry our lives anymore, amen. We don't have to worry about what tomorrow will bring. We don't have to worry what we will face later on in life, amen. Because we know that God is with us, amen. Because we know that He has never left us and He will never leave us, amen. So I believe everyone is already excited, amen. Tunay nga na napakasarap magpuri sa ating Panginoon, amen. At inaanyayahan ko po na tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Let's continue to give Him praise because He deserves it. He deserves to be glorified. Hallelujah. He is worthy to be praised. Oh, you deserve, Lord God, everything, all the glory, all the adoration that we could give. Hallelujah. Come on, church, let's raise our hallelujah. Let's lift them up. Because when we sing, the enemies flee. Hallelujah. We are victorious already. We are conquerors because of Jesus Christ who lives in us. Hallelujah. Thank you for your presence. That today is a wonderful day. Hallelujah. Praise God. Praise you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Come on, let's sing. I'll raise a hallelujah in the presence of my enemies. I'll raise a hallelujah. Middle of the storm, louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Dead is defeated.
Once again, I'll raise a hallelujah. Everything inside of me, I'll raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I'll raise a hallelujah. In the middle of the mystery, yes, oh God, I'll raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Hallelujah. You are indeed alive in us, oh God. We will sing of your goodness, God. Let's sing. Sing a little louder. 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 Oh, sing a little louder. In the presence of my enemies, louder than the unbelief. My weapon is a melody. Heaven comes to fight for me. In the presence of my enemies, louder than the unbelief. My weapon is a melody. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Oh, I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. Hallelujah. You deserve to be given the highest praise. Thank you, God. For you are worthy, for you are great, for you are marvelous. Hallelujah. We praise your name, oh God. Surely that we are already victorious. We are conquerors, Lord God, because of you. Thank you, God. I'll give you praise for you deserve it. I'll give you praise for what you've done. I'll give you praise for you are able. I'll give you praise till I overcome. I'll give you praise when the sun is shining. I'll give you praise in the dark of night. I'll give you praise when the battle rages. I'll give you praise till it works out.
give you praise for you deserve it. I give you praise for what you've done. I give you praise for you are able. I give you praise till I overcome. I give you praise when the sun is shining. I give you praise in the dark of night. I give you praise when the battle rages. I give you praise till your works are right. Shout of the King is among us. God lives here in our praises. Shout of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in every day. Shout of the King is among us. God lives here. Oh, He's here. Oh, praise Him, praises of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in every day. Hallelujah. Heavens open as we sing your praise. Angels join us as we praise your name. Heavens open as we sing your praise. Angels join us as we praise your name. Shout of the King is among us. God lives here in our praises. Shout of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in every day. Shout of the King is among us. He is here in our praises. Shout of the King is among us. Hallelujah, once again. Shout. Shout of the King is among us. God lives here in our praises. Praise Him. Of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in every day. Praise Him, praise Him. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in every day. Praise Him, praise Him. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in every day. Praise Him, praise Him. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in every day. Hallelujah. We praise you, God. We exalt your name on high. Hallelujah. Thank you, Lord God, for the victory, Lord God. Thank you for giving us the opportunity, the privilege, Lord God, to worship you, to thank you in our lives for all that you have done. Truly, Lord God, that you have never failed and you will never fail, Lord God, in our lives because you love us so much. Hallelujah. We thank you, Lord God, for we know, Lord God, that everything, Lord God, was already provided. You have already given us everything. Hallelujah. We thank you for your life, Jesus. Thank you, life. Thank you for your life on the cross, that you paid our sins once and for all, oh God. Oh, we praise your name, oh God. We praise you. We thank you, God. We thank you. We thank you for the healing, oh God, for the freedom, for the victory. Hallelujah, hallelujah. Oh, we'll forever sing of your goodness, God. We'll forever sing of your love, 'cause you are worthy, God. You deserve everything, oh God. We praise your name, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
are always fighting for us. Heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple. Let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. 'Cause Jesus have overcome. 'Cause you've overcome the world. Oh. You are ever interceding as the lost become the found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus the Messiah. You're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome. Oh, 'cause you've already overcome it all. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. Hallelujah. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. You overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You overcome. You overcome. You wear the victor's crown. You overcome. You overcome. At the cross the work was finished. You were buried in the ground, but the grave could not contain you, for you wear the victor's
lahat ng mga Diyos ng bawat bansa, lahat ng mga Diyos ng bawat bansa, hindi na sinabi na overcome nila ang mundo. Yes, na-overcome nila. Pero sinabi ni Kristo, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Dahil sa mundong ito ay mayroong struggle, mayroong kasalanan na kumikilos at bumabalo sa tao. Pero sa magitan ni Kristo, napagtagumpayan niya ang mundo. Hindi lang physical, kundi spiritual. Kaya may dahilan para kami sumamba at magpuri sa iyo, Panginoon, na kami, O Diyos, ay pinalaya mo, O Diyos, sa anuman kasalanan na bumabalot sa amin. Kaya, Panginoon, marapat kang sambahin, marapat kang purihin, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na nagbigay ng magandang halimbawa sa amin. Kung ikaw, O Diyos, ay nagtagumpay sa mundong ito, kaming mga Kristiyano, mga anak mo, Panginoon, ay magtatagumpay din sa mundong ito. Hindi kami matatakot, Panginoon, anuman ang pandemya na dumating sa buhay namin. Hindi kami controlled, Panginoon. Dahil ikaw, O Diyos, ang kapangyarihan ng Banal Espiritu ang siyang kumikilos sa amin. Kaya hindi kami lalamunin ng takot. Hindi kami lalamunin ng pangamba. Kundi, Panginoon, mangingibabaw kami, O Diyos. Dahil ikaw ang nagsabi, hindi mo kami iiwan o ni pababayaan man. Kaya marapat kang purihin, O Diyos, at sambahin sa aming kalagitnaan. Hindi lang sa aming panahon ngayon, kundi sa darating pang araw, Panginoon. Sasambahin ka namin, Panginoon, na walang humpay, O Diyos. Pinupuri kita, Panginoon, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. You overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. You overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. You overcome. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Parang kahapon lang yung linggo. Praise God. So, we are now in the, ilang months na tayong quarantine. Half year? Oh, 6 months. Hallelujah. So, let us enjoy the presence of God, amen, in every day of our lives. Hallelujah. Meditating the Word of God. Amen. And the Word of God is Jesus. We cannot separate the Word and Jesus. We cannot separate the Word and God. So, hindi pwedeng iba ang Diyos, iba ang Kanyang salita. So, kapag naniniwala tayo sa Diyos, ay naniniwala tayo sa Kanyang mga salita. Amen. At para makilala ang Diyos at paniwalaan ng Diyos, kailangan ng Kanyang salita. So, hindi po pwedeng naniniwala tayo sa Diyos na hindi binibigyan ng atensyon, panahon, ang salita ng Panginoon. Kaya ang salita ng Diyos, ang siyang ating main source, no? Hindi po siya reference, kundi ito po itong pangunahin na ating pong pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Alright? Kaya po, marapat po na makinig po tayo ng gusto. No? Hindi po ito reference na pinopost lang po sa Facebook, but this is our main source, main na pinanggagalingan para maunawaan at makilala ang Diyos, hindi sa pamamagitan ng ating utak, hindi sa pamamagitan ng ating brain, hindi sa pamamagitan ng ating IQ, na kapag mataas ang IQ, mas makikilala natin ang Diyos. Kapag mababa ang IQ natin, ang intelligence natin, quotient, ay mas hindi natin mauunawa ng Diyos, no?
Hindi po nakasalalay doon para maunawaan ng Diyos, kundi sa Kanyang mga salita at sa Banal na Espiritu na nangungusap sa ating puso. Okay? So, any walks of life, any culture, any situation, God is relevant to us. His Word is relevant to us. Amen. So, overcoming temptation. Ito po yung ating topic sa umaga pong ito. Really, the reality of God's protection and guidance. And the reality of God's protection and guidance, we can overcome temptations. Temptations is not a sin. Hindi po kasalanan ang tukso. Pero kapag tayo ay nag-yield, nagpasubmit sa temptation, yun po ang kasalanan. Okay? So dito po sa 1 Corinthians chapter 10, verse 11 hanggang 13, ang mga bagay na ito'y nangyari bilang halimbawa sa atin at isinulat upang magsilbing babala sa ating mga nabubuhay sa panahong nalalapit na ang katapusan ng lahat. Kaya kung iniisip ninyo na matatag na kayo sa inyong pananampalataya, mag-ingat kayo at baka mahulog kayo sa kasalanan. Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit, maasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin na higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. James chapter 1 o Santiago 1:13. James chapter 1 verse 13, kung dumaranas ng tukso ang isang tao, hindi niya dapat isiping galing ito sa Diyos dahil hindi maaaring magtukso ang Diyos sa kasamaan. At hindi rin siya nanunukso sa kahit kanino. Alright? So, ang mga bagay po na isulat po dito sa chapter 10, na binigyan po ng halimbawa ni Paul sa mga taga-Korinto, ang mga taga-Israel, no, o mga Hudyo noon sa panahon po ng kanilang ninuno, ang Diyos ay ginabayan sila ng ulap, ginabayan sila ng apoy, at mayroong tubig na lumalabas sa bato na ito ay nagpapatunay na si Kristo ay sumama sa kanila through that stone, and there is a living water, or there is a water. At ang panahon po ng Old Testament, makikita po natin na hindi po permanent ang Diyos sa kapulungan ng tao. Hindi katulad natin ngayon, na hindi po come and go ang Holy Spirit, but the Holy Spirit, the presence of God, is always within us. Alright? Pero sa kabila nun, ang Diyos ay talagang nagpahiwatig kung sino siya sa bansang Israel, sa Egypto, sa wilderness, at sa pagpasok po nila sa lupang pangako, sila pa rin ay hindi lubusang nanampalataya at nagtiwala sa Diyos. Kaya po yung pong hindi naniwala sa Diyos, sila po ay hindi nakapasok ng lupang pangako at sila po ay nag-wander, no, sa wilderness hanggang sila ay mamatay. Yun ang unang henerasyon na nakalabas sa Ehipto. Pero ang sabi ng mga taga-Korinto, hindi kami magiging katulad ng mga ninuno natin. Yun po ang pinagmamalaki ng mga taga-Korinto. Sila'y matatag sa pananampalataya. Sila ay merong mga gifts of the Holy Spirit. So sila po ay nagmamalaki na hindi sila matutulad kailanman sa kanilang mga ninuno. Subalit ang sabi ni Pablo, ang mga bagay na ito ay naisulat upang sa ganon, ito'y babala, magsisilbing babala sa inyo. Para daw tayo ay matuto na ang mga taong ito ay hindi nanampalataya at sumampalataya sa Diyos sa kabila ng kanyang kabutihan at biyaya sa buhay nila.
At ang nais ni Pablo, at ganun din sa atin, na tayo po ay hindi matuto sa mahirap na kaparaanan. Na kung saan ay tayo ay namumuhay ayon sa ating sariling kalooban at kagustuhan, at tayo ay mayroong nararanasang consequence, at tayo naman ay natututo kung tayo po ay nag-yield sa gabay ng Banal Espiritu. Pero tayo natututo, no, sa mahirap na bagay, na samantalang hindi na dapat tayo dumanas ng paghihirap dahil napagtagumpayan na ni Jesus ang kahirapan sa mundong ito. Ang kailangan lang natin ay magpasakop na kung saan He is gentle and humble, learn from Him. Matuto tayo sa ating Panginoon Jesus, sa ating kaugnayan sa Kanya. Kaya sabi ni Pablo, huwag kayong magmalaki. Baka iniisip ninyo na kayo matatag na sa pananampalataya, mag-ingat kayo. Baka mahulog kayo sa kasalanan. Kaya po sa verse 13, ang pagsubok at ang temptation ay lagi sa buhay ng tao. Because we are in this world and the prince of this world is the devil. Na kung saan kaya siya naging prinsipe ng mundong ito dahil ang pinamahala ng Diyos na tao ay nagpasakop sa diablo. That's why the devil, the Lucifer became the prince. Siya po ang ngayon ang namumuno sa mundong ito dahil ang tao na siyang pinagkatiwalaan ng Diyos na mamuno sa mundong ito ay siya ay nagpasakop, nagpa-deceive sa diablo. That's why ang diablo ay nagkaroon ng posisyon dahil sa tao. Hindi dahil ibinigay ng Diyos ang ni Satanas sa mundong ito at ibinigay si Satanas sa tao. Alright? Kaya po ang mga numang pagsubok sa buhay ng tao na dinadanas po natin, ay yan po ay hindi inalaw ng Diyos, no? Hindi yan pinahintulot ng Diyos. Okay? Yes, marami nagsasabing hindi galing sa Diyos. Pero mayroong nagsasabi na inalaw ng Diyos. Hindi po. Nanunukso ang Diyos sa ating binasa sa Santiago 1:13, verse 13. Hindi nanunukso ang Diyos. Kaya wag daw nating sabihin na ang mga bagay na ito ay galing sa Diyos. Binasa po natin sa verse 13 na kung saan ang anumang pagsubok sa mundong ito, merong ginawang paraan ng Diyos para sa atin, para ating itong mapagtagumpayan. Hindi niya ahayahan na anumang pagsubok na hindi natin kaya. Na ibig sabihin, ang Diyos ang siyang nag-allow nito, hindi po. Ang ibig sabihin, ang anumang tukso sa mundong ito ay hindi niya inalis. Hindi niya inalis si Satanas habang tayo po ay nandito. Bagkus tayo binigyan ng kakayahan, binigyan niya ng kapangyarihan, binigyan tayo ng paraan o way para tayo ay magtagumpay sa anumang pagsubok sa buhay natin. Hindi tayo kailanman iiwan, ipababayaan man ng Diyos. So, ibig sabihin na kapag tayo ay hindi pababayaan ng Diyos at nandoon ang magandang kinabukasan natin and every day sa buhay natin, there is a bright future. That the Holy Spirit will guide us na anumang bagay na nangyayari sa buhay natin, at the end of the day, we have a bright future. All things work together for good. Why? Because we submit to the guidance and the truth na sinasabi ng Banal Espiritu sa ating mga puso. Because of the Word of God na siyang pinagtsatsagaan natin na iniingatan sa ating mga puso. Alright? Kaya po, hindi po tayo kailanman mababaliwala na sakala natin na kapag may nangyayari sa buhay natin, wala itong magandang kahihinatnan. As a child of God, amen, as long we love God because He loved us, He first loved us, and we are in the purpose of God,
And the purpose of God, the plan of God, is the perfect relationship with Jesus sa ating Panginoong Yesus. Then, all things work together for good. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya marapat lamang huwag tayong mag-isip ng anumang masama. Things that what is true, things what is honest, things that what is good report, yan daw lagi nating isipin sa buhay natin. Kaya kapag masama ang naiisip natin, that is not from God. Yan po yung barometer natin. Amen. That is not from God. Everything that comes from God is good. Walang masamang nagpapahintulot ang Diyos o walang ninanais ang Diyos at inaalaw ang Diyos sa buhay natin. Amen. Ngayon, ang dyablo hindi niya inalis, hindi niya dinilit sa program sa mundong ito. Why? Merong takdang panahon na ang dyablo ay merong kahihinatnan. At ang impyerno, the bottomless, no? Hindi po iced tea. Bottomless pit ni Satan ay para sa kanya yon, no? At ang impyerno ay para sa kanya at hindi para sa tao. Kaya lamang mayroong sasama sa kanya is simply because people decide to follow Satan rather than yung binigay na paraan ng Diyos sa tao, which is Jesus Christ, sa buhay po natin. Amen. Alright? Ngayon, kung aalisin ng Diyos ang dyablo, i-delete niya sa program natin ngayon sa mundong ito. So kasama niya kaagad ang mga taong sumusuporta sa kanya. Kasi hindi pwedeng, hindi sama ang mga tao kasi kasama siya ngayon ng tao, ang dyablo. Sila'y follower ni Satan. So kapag inalis si Satan, therefore, kasama yung kanyang mga followers. Injustice ang Diyos. Unjust ang Diyos. Nang dyablo lang ang kanyang hahatulan sa panahon natin ngayon at hindi kasama yung mga tagasunod sa kanya. So yung mga tagasunod sa kanya ay madadamay. Ayaw ng Diyos ni isa ay mapahamak. Kaya po sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9, ni isa ayaw niyang mapahamak. At ang anumang pangako niya ay ito'y kanyang tutuparin. Pero ngayon, siya ay naghihintay pa rin sa mga taong magbabalik loob, magre-repent. Ibig sabihin ng repentance, change of mind. Hindi yung umahagulgol. Change of mind. And repentance is a continuous process in our lives na magkaroon ng pagbabagong patuloy sa pagkilala natin sa ating Panginoon, sa buhay natin. Amen? Kaya po, ang salita ng Diyos ay napakahalaga. Hindi po ito libro na alam na natin ang pag-ibig ng Diyos. Alam na natin nililigtas na tayo. Kailangan gawin na natin ang dapat natin gawin, no? We cannot contain God on our mind or our brain. Hindi mo pwede ikahon, no? Iliit ang malaking Diyos sa isang maliit na utak o sa ating IQ, mataas man ito, you cannot comprehend God. Amen? Para siya ay maunawahan mo. Only God, through His Holy Spirit, sa mamagitan ng Kanyang Holy Spirit, ang siya lamang mag-explain sa iyo para makayanan mong maunawaan ng Diyos. Kaya nung tinanggap natin ng Panginoon, hindi sa ating kakayahan yon kung bakit mo tinanggap ang Panginoon, kundi sa kapangyarihan ng Banal Espiritu kung bakit mo tinanggap ang Diyos. You just only decide. But the power to accept and to believe God, which is the Spirit, ang Diyos ay Espiritu, you cannot see it through your eyes, to your five senses. It is only through faith you can see God. Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, and that is the faith of the Son of God. Yun ang pananampalataya na Kristo sa buhay po natin. Amen. Alright? Kaya po, sa buhay po natin, na anumang dinadanas natin na pagsubok sa buhay natin, definitely, nagkaroon na itong katagumpayan
through our Lord Jesus Christ. Okay? So kaya po, hindi aalisin ang problema. Hindi yung aalisin ang sakit. Hindi yung aalisin ang COVID. Amen? Because that is a consequence ng tao ay hiwalay sa Diyos. And we are part of this world. We are human. But there is a way for us. Amen? There is a way. And Jesus Christ overcome the world. Sabi nga po ng ating awit kanina. Amen? Alright? So, does that mean na hanggat hindi tayo pupunta ng langit, hindi kompleto na tayo ligtas? No, we are already saved. Now and forever. Alright? Amen? Kaya po, sama-sama tayo, no? Kung sino tayo, kay Kristo ay doon tayo mamuhay. Amen. Alright? Kaya wag tayong mamuhay kung ano tayo in the flesh. At yun ang nagiging kakayahan natin o kumpiyansa natin sa buhay po natin. Kailangan ang ating confidence, ang ating tiwala ay hindi sa mundong ito, kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Sa 1 John chapter 2 verse 16, ang sabi po niya, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. For all that is in the world, no, King James Version o sa English Version, the lust and sensual craving of the flesh, and the lust and longing of the eyes, and boastful pride of life, confidence in one's resources or in the stability of earthly things, this does not come from the Father, but are from the world. So hindi po yun ang solusyon. Na kung ano yung nakikita natin sa mundo, no? Na material na bagay, ang mga bagay na nasisihan ng ating flesh, ng ating katawan, kasi kinasisihan ng ating nakikita sa mata, nakala natin ito yung paraan, ito yung sagot para ang tukso na dumarating sa atin ay ating mapagtagumpayan. Salapi, pera, gratong. Ang kailangan mo, sabi po ng the burden ng mga panahon po ni Pastor Edwin at saka Pastor Francis, no, ng mga drama. No? Ako ang kailangan mo. Guwapo, matipuno, yun, panahon ko yun. Ha? Ako ang kailangan mo. Ayan. Sino makakatulong sa aking kabigatan sa buhay? No? Reliyon. So akala natin tayo ay makapagbibigay ng kaluwagan, no? At kaluwagan sa kabigatan ng buhay sa mundong ito. Sabi nga po ng parables of the scattered seed, isang bagay na kung bakit hindi namumunga ang binhi na itinatanim at nawawala yung kasiyahan ng salita ng Diyos sa puso ng isang mananampalataya ay dahil siya'y bumabaling sa problema, sa mga pagsubok. Kaya masaya siyang tumanggap ng salita ng Diyos, masaya siyang nagme-meditate, pero dahil sa mga pagsubok, hindi tuluyang nag-ugat ang salita ng Diyos, ang binhi na siyang itaninim niya sa kanyang puso. Na dahil akala niya ay mayroong solusyon sa pamamagitan ng material na bagay, kaya naman nagkaroon siya ng kumpiyansa sa mga bagay sa mundo at hindi sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya matabang lupa ay yung mga taong nag-iingat nito.
Kaya po yung ating pagtatanim ng salita ng Diyos na pag-aralan natin last Sunday na huwag tayong manghinawa, na ibig sabihin, sa kabila ng anumang pagsubok, sa kabila ng merong panghihina sa ating pisikal na pangatawan at sa ating pinansyal, hindi ibig sabihin wala ang kaligtasan ng Diyos. Hindi ibig sabihin wala ang sagot ng Diyos. Kailangan po, sabi nga po, pagtiyagahan nun natin dahil sa dangdang panahon ay mayroong bunga ang binihing yan sa buhay natin. Na hindi natin nakalain ng bunga ay umuusbong na pala na hindi naman nating pinagpaguran. Amen po ba? Di ba, kapag tayo nagtatanim, ang isang magsasaka ay kailangan siya magtiyaga na naghihintay ng ulan. Ngayon, nakikita po natin tag-ulan ngayon at bigla ang mga halaman, no, ay magagandang daw, naglalakihan. Nakita mo ngayon ang bulaklak, wala. Kinabukasan ay meron. Di ba? Dahil nandun na pala, may nangyayari na pala. Kahapon nakita mo, ba't walang mga bulaklak? Ang halaman ko. Ngayon, kinabukasan, pagkising mo ay meron na. Akala natin ay walang nangyayari. Kaya po, ang ating pong pagtatanim, ito ay forever. This is not temporary. Amen? Yung anumang bunga na maibubunga sa atin ng ating relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, na ang nagpapaliwanag at nagpapalinaw nito ay ang Banal Espiritu, yan po ay permanente na sa buhay natin. That is forever. Amen? Kaya po, kukumpara natin ang glory ng Diyos sa anumang pagsubok dito sa mundo, you cannot compare it. Romans 8:18. You cannot compare it. Amen? Hindi natin pwede ikumpara. Nakakahangat ang kalwalati ng Diyos. Nakakahangat kung ano ang sinasabi ng katotohanan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Palapakan naman natin ang Diyos natin. Hallelujah. So, purihin ang Diyos sa bagay na ito. Amen? Sa buhay natin. Kaya si Adan at Eva, nung sila po ay nagkasala, no? Nagkasala sila nung sila'y nag-yield doon sa salita at paglilin lang ng dyablo sa buhay nila. Pero matagal na panahon, siguro hindi lang natin po alam kung ano yung time frame, hindi nila asikaso yung tree of knowledge and good and evil. Kasi daan-daanan nilang yun kasi nasa gitna Alright? Pero dahil dahil nag-yield sila doon sa deception ni Satanas sa buhay nila, kanya po naging kaaya-aya sa harapan nila, sa mata ni Eva, ang prutas. Naging kaaya-aya na ito'y kainin. At naging kaaya-aya na siya'y magdepende sa kanyang sarili at hindi na magdepende sa Diyos. No? Kaya po kapag nag-yield tayo doon sa deception, no, sa buhay natin, doon tayo nagkakasala. At ang kasalanan, hindi po yung ang masama ay pinapakita sa atin. Hindi po ganon ang strategy ni Satanas. Kundi, ang strategy niya ay tayo'y mawalan ng pananampalataya sa Diyos. Ang strategy niya ay tayo magdepende sa sarili natin. Yun ang strategy niya. Katulad po na ating Panginoon Jesucristo, kapag sinamba mo ko, kapag sumamba ka, kapag tinurn mo ang stone to bread, you can prove that you are a child of God. Doon siya naglilinlang yung pagkakilala sa Diyos. Yun ang ating maunawa-nawa sa buhay natin. That is the strategy of Satan. Iisa lang. Iba lang ang balot, iba lang ang sitwasyon, but there is only one strategy, is unbelief. Huwag mong paniwalaan ang Diyos. No? Yun ang sinasabi niya. In Hebrew chapter 2, tingnan po natin.
paano nagtagumpay ang ating Panginoon at ang paraan na ibinigay niya sa atin na hindi niya aayaan na mga pagsubok na kung saan ay hindi natin mapagtatagumpayan. Alright? Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa mga anghel. Para maranasan niyang mamatay para sa lahat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At ngayon, binigyan siya ng karangalan at kadakilaan dahil tinis niya ang kamatayan. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay at ginawa niya ito para sa sarili niya. Kaya marapat lang na pumayag siyang maghirap si Jesus para lubos na magampanan ni Jesus ang nararapat bilang pinagmumulan ng kaligtasan. Alright? So, dahil po sa pagtitiis ni Jesus sa kamatayan, ano pong ibig sabihin ng kamatayan? Akala natin yung kamatayan na binabanggit ng Bible ay yung physical death. No, tiniis ni Jesus na siya'y mawalay sa kanyang Ama. Death is separation. Tiniis niya para lamang po para sa atin. Nababayaran niya, maging substitute natin siya sa lahat ng paghihirap na naidulot ng kasalanan ng tao. Tiniis niya ang lahat ng ito para sa ganon, siya ang pagmumulan ng kaligtasan ng lahat ng sangkatauhan. Na hindi na tayo ang magtiis, hindi na tayo ang maghirap sa anumang bunga ng kasalanan, na ang bunga ng kasalanan ay pagkahiwalay sa Diyos. Amen? That is the result of sin, separation, death. And that death is separation from source of life, from source of everything. At tinis lahat ni Jesus. Kaya nga, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Yun po ang sabi niya doon sa 7 last words. Di ba? Why? Because He was separated because of our sin. Pero dahil tiniis ni Jesus at nakita niya ang kanyang mga kapatid na darating. And you and me, sister and brother of Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Nakikita ka niya. Nung siya'y nagtitiis, nagtsatsaga, ito yung kapatid ko. Amen? That there is a great family in heaven. Hallelujah. Amen? Kaya po, naparangalan at nadakilahan si Jesus sa kanyang ginawa para sa atin. At hindi lang para sa atin, higit para sa Diyos. Kaya He is a great mediator, He is the high priest. Amen? It is not only for us, but for the satisfaction of His Father. Because God needs justice. Kailangan niya ng katarungan. That's why the Father honored Jesus Christ. Kaya nga walang ibang pangalan na pwedeng itaas. Itinaas ng Ama ang pangalang Jesus sa buong mundo. Amen. Tingnan po natin, tuloy po natin. Sabi niya, sa ganun, marami mga tao ang magiging kanyang mga anak na kanyang pararangalan. Si Jesus ang naglinis ng ating mga kasalanan at ang kanyang Ama ay siya rin nating Ama. Kaya hindi niya ikinahihiya na ituring tayo mga kapatid niya. Amen? So, lahat ng bagay ay ginawa ng Diyos. At ang lahat ng bagay na ginawa niya ay para sa kanyang sarili. Alright? For Him, through Him, in Him, lahat ay ginawa ng Diyos. At ang lahat ng ginawa niya ay para sa kanyang sarili. What do you mean by that? Para sa kanyang sarili, is selfish, self-centered? No. Out of His love, He created everything. Wala siyang linika para sa kasamaan, kundi
maganda ang lahat na kanyang nasa puso't nasa isip kung bakit niya linikha ang lahat ng bagay. Amen? At ang lahat ng bagay is to share His love for us. To share His goodness for us. Amen? Kanya po, marapat lamang na ibigay niya ang kanyang bugtong na anak, hindi po para tayo, dahil naawa siya sa atin. Ay bibigay ko, si Jesus, bibigay ko nga ng anak. Nakakaawa naman ng tao, pupunta na impyerno. Kawawa naman tao, sila hiwalay sa akin, hindi po siya kawawa. Kung bakit niya ito tinulungan, kundi mahal niya ang tao dahil bahagi siya, galing ang tao sa Diyos. You are the portion of God. Amen? Without Jesus, without God, you can do nothing. But God can do nothing without you. Amen? Ang Diyos ay Espiritu. Hindi siya pwedeng gumawa dito sa mundo without human. Amen? Kaya we have a mutual relationship with God. That's why, my dear brothers and sisters, but now you are in God. That's why you can do all things through Christ. Anumang matinding pagsubok, nakakala natin na tayo lang nakakaranas nito. Hindi po anumang nararanasan nating pagsubok sa buhay natin. Mayroong ibang tao din nakakaranas nito. You are not alone. Hindi ka nag-iisa, nakakala natin we are alone. Sa mga pagsubok na ito na iniisip natin na anong magsasabihin ng mga ibang tao, ano bang sasabihin ng kapitbahay ko, ano sasabihin ng kaibigan ko, anong sasabihin ng member ko, pastor pa naman ako, no, leader pa naman ako, Christian pa naman ako, ano kaya sasabihin ng ibang tao? You are not alone, my dear brothers and sisters. Amen? But, hallelujah, yun ang kagandahan doon. But dadapwat susubalit. Amen. Jesus Christ, amen, ay naghirap, binigay ng Ama ang kanyang anak para maghirap para sa iyo at para sa akin. Para sa ganun, hindi ka na maghirap. Hallelujah, palapakan natin ang Panginoon. May naghihirap na para sa iyo. Amen. You are human and Adam, first Adam is a human. Tao din siya, kaya apektado tayo. Subalit, nabanggit ko kanina, ang Diyos na Espiritu hindi pwedeng mamatay. Ang Diyos na Espiritu ay hindi pwedeng maghirap. Kaya ang Diyos ay nagkatawang tao sa representative ng ating Panginoong Jesucristo. So that God can move. So that His unconditional, His grace, amen, ay may bahagi niya sa lahat ng buong sangkatauhan na ito ay bahagi ng kanyang buhay. We are His portion. Amen. Bahagi ka ng Diyos. Kaya ni isa ayaw niyang mapahamak. That is the will of God. Kaya po siya ngayon ang nagbigay ng paraan at solusyon sa anumang ginawa ng dyablo sa pamamagitan ni Adan na nag-ahari ngayon sa mundong ito. Subalit merong huling Adan ng Diyos ay naging tao na sa pamamagitan ni Kristo. Kaya kalooban at pumayag ang Ama ng kanyang natatanging anak ay maghirap para sa atin. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Purihin ang Diyos na ngayon na si Jesus ang pinagmumulan ng kaligtasan. At ang kaligtasan na ito ay package. Hindi po siya retail. Everything pertaining to this life was given unto us through Jesus Christ. Amen. Through Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Kaya po yung Luke chapter 11, kung ang Ama dito sa mundo na kahit evil siya, unbeliever siya, ay marunong magbigay sa kanyang anak, ihingi ng tinapay ang anak, bibigyan ba siya ng bato? Hindi. Marunong magbigay. Amen. Ang Ama dito sa lupa, lalong-lalo na kung siya unbeliever, hindi naniniwala sa Diyos, siya pa rin ay magbibigay ng tinapay. Hindi niya bibigyan ng bato ang Ama. In general, no po? Alright?
Hindi bibigyan ng ahas na humihingi. Hallelujah. Humihingi ng isda. Hindi niya bibigyan ng scorpion ng humihingi ng itlog. Hindi ko alam kung small or medium or large egg. Alright? Kaya kung ang Ama nasa langit, higit ang Amang nasa langit, hindi niya ba ibibigay ang Banal na Espiritu? Oh. Akala natin, hindi marunong ang Diyos. Espiritu, hindi ko kailangan Espiritu, tinapay ang kailangan ko. Isda ang kailangan ko. Gusto ko yung salmon, gusto ko yung tuna. Ha? Gusto ko pampano, 467 per kilo. Ayaw ko ng GG. GG mas mahal ngayon kaysa tilapia. Alright? Akala natin, napakaramot ng Diyos natin, no? He gave the source. He did not give the supply. He gave the source. And that is the Holy Spirit. And the Holy Spirit, amen, is introducing to us the way, the truth, and the life. And that is Jesus Christ. Palapakan natin ang Panginoon. Woo! Glory to God. Napakaliit kasi ng ating utak para po ikahon natin ang Diyos, hinihingi natin ay supply. Subalit ang Diyos, ang binigay niya ay source. Hindi po tubig ang binigay niya, kundi balon. Amen? Reservoir ang binigay niya. Hindi mineral water na nakabote. Hallelujah. Ginagaya natin kasi ang Diyos na parang tao. Higit siya sa iniisip natin at higit siya sa inihingi natin. Hallelujah. Amen. Kaya nga, my God shall supply all my needs by Jesus Christ. Hindi niya, He will supply because of my job. Limitado. Limitado. Kaya nga po, limitado ang blessing ng Panginoon kung sa panahon ng COVID ay nakadepende tayo sa mga bagay na kaaya-aya ng mata na ipinagmamalaki ng tao sa mundong ito. When there is a lot of money, yes, mas agarabyado ngayon. Yung walang trabaho, agarabyado ngayon. Yes, that's true. But that confidence from this world, ay until 80 years old lang yun. That is only 90 years old kung papatak ka pa ng 19 years old. 90 years old. Ang bilis nun. Dati po akong malabong ang buhok. Ang bilis. Ang nawala ng buhok, di ba? That's only overnight. Woo. Glory to God. But the word, the relationship with God, my dear brothers, that is eternity. You cannot compare the glory of God. That your confidence coming from Him. Hallelujah. Woo, glory to God. Amen. Glory to God. Palapakan na ibang Ginoo. Thank you, Jesus. Amen. Kaya, let not your heart be troubled. Sabi ng John chapter 14. There is a mansion. Ang sinasabi ng Panginoong Yesus, there is an eternity. And eternity start now. Today, because of Jesus Christ. You are now have relationship to the eternity. You have now glorified. Sabi niya, meaning that you are glorified, you have a heavenly dignity. Dignity. Meron kang makalangit na dignidad sa buhay mo. Amen. Na kung saan yun ang security mo sa buhay mo. That you are now glorified. That's why eternity start now and forever. Amen. Hallelujah. Yun doon tayo ma-focus, mga kapatid. Hindi yung sinasabi nating wala akong pera, wala akong pinag-aralan, o may pera ko, may pinag-aralan ako. Everything what is positive or negative in this world, that is only temporary. Kaya huwag kang manghinawa kung wala ng pag-asa. Kung ano man ang kalagayan natin sa buhay na ito.
Amen. Because when we focus on our confidence to our Lord Jesus Christ, na siyang naghirap para sa atin, heaven start now. Kaya today, rest is today, sabi nga ni David in Hebrew chapter 4. Today, not tomorrow, not yesterday, but today, present. Amen? Alright. Kaya hindi niya ikinahihiya na ituring tayo mga kapatid niya. Alright? So tingnan po natin ang verse 14. At yamang ang mga anak ng Diyos na binanggit niya ay mga taong may laman at dugo. Naging tao rin si Jesus upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay malupig niya ang dyablo. Na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa ganitong paraan, pinalaya niya sila na naging alipin ng takot sa kamatayan sa buong buhay nila. Kaya malinaw na hindi ang mga anghel ang tinutulungan ni Jesus, kundi ang lahi ni Abraham. Ito ang dahilan kung bakit kailangang magkatawang tao si Jesus upang maging katulad siya ng mga kapatid niya sa lahat ng bagay. Sa ganon, siya ay magiging punong pare nila at punong pare nila na mawain at tapat, na makapangyarihan o tapat na makapaghahandog sa Diyos para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng tao. At dahil siya mismo ay nakaranas ng paghihirap, ng tinukso siya, matutulungan niya ang mga dumaranas ng tukso. Jesus is our way. Amen po ba? So, siya po ay nakaranas ng paghihirap, tukso rin. At dahil naranasan niya ang lahat ng ito, na hindi siya nagkasala, Hebrew chapter 4 verse 15, kaya po, matutulungan tayo ni Jesus. This is the way of God. This is the way. Jesus is the way. Para sa ganun, ay matulungan tayo sa lahat ng ating dinaranas sa buhay natin. Why? Because He overcome the devil. So, binasa natin, nalupig niya ang dyablo. Bet, nandyan pa ang dyablo. Nalupig na niya. Ano ibig sabihin nun? Linupig ni Jesus ang dyablo sa tao sa pamamagitan ng kanyang sinful nature. Yung kalikasang makasalanan. Ano yung kalikasan ng makasalanan? Yung pong pagkahiwalay sa Diyos. Dahil ang tao ay nag-yield sa dyablo, nawala yung nature ng tao na may kaugnayan sa Diyos. Kundi napalitan ito ng kasalanan, na ang bunga ng kasalanan ay kamatayan, so ang tao ay na-separate sa Diyos. So nung ang tao ay na-separate sa Diyos, namuhay siya sa kanyang natural na kalagayan. Because he was separated, he was independent. So nung siya'y naging independent, nabubuhay siya physically, but he lives without God. He depend on his five senses. He depend on the natural things. Doon siya nagdepende at doon siya namuhay. At doon siya nasanay. Separated. Alright? Ngayon, paano napagtagumpayan ng Diyos ang dyablo? Sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus na binayaran niya ang kasalanan ng tao. Okay? Ang tao ay dating patay. Ibig sabihin, separated from God. Pero dahil binayaran ni Jesus ang lahat ng kasalanan ng tao, past, present, future na kasalanan, deleted lahat ng kasalanan ng buong sangkatauhan dahil kay Kristo, dahil sobra pa si Jesus para sa kasalanan ng tao. Amen? Alright? So sa pamamagitan nun, at hindi siya nanatiling namatay, kundi sa ikatlong araw siya'y nabuhay na muli.
Para sa ganoon, ang ating kalikasang makasalanan, we are not only delivered to sin, hindi lang tayo pinalaya sa kasalanan. Na ibig sabihin, hindi lang tayo pinatawad sa lahat ng ating nagawang kasalanan, kundi tayo ay pinalaya from sin. Iba yung forgiveness of sin, iba yung deliverance from sin. Naintindihan mo natin? Kaya nga po sa Romans chapter 5, yung binabanggit din doon, hindi forgiveness of sins. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, lahat ng ating nagawang kasalanan, at tayo ay pinalaya sa kasalanan. Ibig sabihin, yung source of our sins, source ng ating nagagawang pagkakasala, yung ating kalikasan na hiwalay sa Diyos. Pinalaya na tayo ng ating Panginoon Jesucristo doon. Amen? Doon napagtagumpayan ni Jesus ang dyablo. Amen po ba? Napagtagumpayan ni Jesus ang dyablo dahil siya po ay pasamantala na siya'y namatay, nahiwalay sa Ama, subalit nung nabayaran ng kasalanan, siya'y nabuhay na muli. Amen. He is now alive. What do you mean by that He is alive? His relationship with the Father ay nandoon na. And then we are alive also. Amen? Kaya naparito si Jesus para tayo bigyan ng buhay, naganap at kasiyasiya. Life, and that life is a relationship to God. Hallelujah. Naintindihan mo natin? Hindi po yung life na akala natin na yung existing ka. At akala natin, now I have life. There is abundance. No, hindi po material. Hindi po supply binigay ng Diyos, kundi source. Amen? Ang ibinigay sa atin. Hindi drum, hindi container. Kundi dam. At higit pa sa dam, yung pong bukal, lumalabas. Amen? Ano ibig sabihin nun? Life and have it more abundantly. So, if you have relationship with God, then you have abundance. Ganun po yung ibig sabihin nun. Amen? Amen. So, life now, meaning relationship with the source. Amen? Glory to God. So, hindi ka binigyan ng legs. Hindi ka binigyan ng wings. Binigyan kang manok. Minamaliit natin kasi ang Diyos eh. Manok lang, legs lang hinihingi natin. Pero whole chicken. Source ang binigay sa atin. Amen. Hallelujah. Alright? Hindi po mangga ang binigay niya sa atin, kundi puno ng mangga ang binigay sa atin. At nagsasawa ka na lang kapag may puno ka ng mangga. Tama? Ipinamimigay mo na lang. Yung kapitbahay po namin, lagi akong binibigyan. Dahil may source yan. Kaya kapag may source ka, doon ka nakadepende, hindi doon sa pera mo. Amen? Alright? So siya ang may kapangyarihan sa kamatayan. Siya po, ang dyablo, ang may kapangyarihan sa kamatayan. Kaya hindi nangunguha ng Diyos ng bata. No? Hindi po siya kidnapper, na namamatay ang bata na wala namang kinalaman. Tapos kukunin ng Diyos, no? Separation of the flesh, of soul and flesh, comes from the sin, from sin. Amen? Kaya po ang Kristiyano, ay wala na siyang kamatayan. Sabi ng Biblia, where is your sting? Death. Awit natin kanina, di ba? Ano ba yung awit natin kanina?
grave or death? Oh. Nasaan yung kamandag ng death sa'yo? Wala na. Dahil ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan, separation. Alright? Amen? Oh. Ano yung kalakas ng kasalanan? Law. Wala ka na sa law because you're no longer a sinner. You are righteous. You are now righteous because of Jesus. Amen? Alright? Kaya po ang Kristiyano, kaya nga si Lazaro ay natutulog lang. Sabi po ng Jesus, pero hindi maintindihan ng tao. Kaya sabi ng Panginoon, namatay nga si Lazaro. And Jesus wept. Why? Because nakita niyang tao na separated ang tao sa Diyos. Pero ang isang Kristiyano, ang kamatayan, hindi ito end of the day. Amen. We are forever. We are not separated now sa Diyos. Kaya hindi ka na alipin ng takot, sabi ng ating binasa kanina. Amen? You are no longer under fear, slaves of fear. Mga kapatid, He will never leave you nor forsake you. Hanggang sa kamatayan, and you are now living forever because you are living with God. Amen. He will never leave you nor forsake you. Hindi ka kailanman maseseparate na sa Diyos dahil dati tayo takot. Takot sa kamatayan. Physical, takot tayo sa lahat ng bagay dahil tayo, iniisip natin ay nase-separate tayo sa Diyos. No. God is with us. We are in Him and God in us. That's why you have the fullness of God. You receive the fullness of God in your life. Hallelujah. Kaya hindi po tayo magiging alipin ng takot kung tayo po ay napagtagumpayan na natin ang kamatayan, which is separation from God. Kaya kapag tayo po ay nawala sa mundong ito, that is only sleeping. Natutulog ka lang. Amen. Amen. Because your body, which is weak, limited, hallelujah, doon yung panahon na magiging perfect ang buong pagkatao mo. Oh, di mo ba? Oh. There is no separation. That's why there is no fear in this world because you are with God and God is with you. Oh. Hindi lang ikaw ay nasa Diyos, kundi ang Diyos ay nasa iyo. That's why it is an intimacy with God because of Jesus Christ. Amen. Kaya sabi po ng ating binasa, tuloy natin. Amen? Na kung saan na tayo ay, siya ay ina-identify niya ang kanyang sarili sa atin. Si Jesus, ang lahi niya, ito ang dahilan kung bakit kinakailangan magkatawang tao si Jesus upang maging katulad siya ng mga kapatid niya sa lahat ng bagay. So He identified Himself, Jesus Christ, to us. Nagpakababa siya at para sa ganoon ay maging katulad natin siya. At kapag naging katulad natin siya, alam niya kung anong kalagayan mo. Alam niya kung anong sitwasyon mo. Hindi ka na kailangan mag-report sa Diyos kung anong sitwasyon mo. Because He identified Himself to you. He knows what is your situation in life. And He overcome already lahat ng anumang paghihirap, lahat ng klase ng tukso. Sabi ng Romans o Hebrew chapter 4 verse 15 ay dinanas ni Jesus. Kaya siya ngayon ang ating tagapamagitan, siya ang ating mediator. Kaya tutulungan ka niya because He feels what you feel. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya po, if you are rooted and grounded in faith,
then you will abound in thanksgiving. You are not thanking God because of the supply. You are thanking God because of the source. At bago ka pa maghirap, ay naghirap na siya para sa iyo. Kaya nga dinaanan na niya ang anumang dadaanan mo sa buhay na ito. He is the Alpha and Omega. That's why there is no fear, my dear brothers and sisters, in our lives. Amen. Glory to God. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. So sa aking conclusion, si Abraham in Genesis chapter 22, sabi niya, dumating ang panahon na sinubukan ng Diyos si Abraham. Tinawag niya si Abraham at sumagot si Abraham sa kanya. At itong pagsubok na ito na ginawa ng Diyos kay Abraham ay handog niya ang kanyang natatanging anak na si Isaac. Store. Kala ko hindi, nagsusubok ang Diyos. But sinusubukan niya ngayon si Abraham. Yung pagsubok dito po kay Abraham at yung pong sinabi ni Corinto, ni Paul ay hindi pareho ang meaning. Pero same word but in a Hebrew word ay iba po yung meaning. Ang ibig sabihin po ditong sinubukan ng Diyos si Abraham, hindi po para siya'y prove, o hindi po, no, to entice Abraham to commit sin. Anong entice? Bigyan ko kayo ng 100. Anong entice? Akitin para magkasala. Hindi po ito ganon. Kundi, nais ng Diyos na i-prove ang pananampalataya ni Abraham. Hindi po para akitin na magkasala. Iba po tempt dito at saka yung tempt doon sa New Testament. Parang ganito po yun. Yung teacher ay tinitest niya ang kanya mga estudyante. Hindi para sila po ay, entice, subukin. Tama? Akitin para magkasala. Kaya mga children, mga bata, may pagsusulit tayo ngayon. At ang sabi ni teacher, para sa ganon, kayo ay aking akitin para magkasala. Hindi po. Kundi para makita hanggang saan sila natututo. Para matulungan ng teacher ang mga bata. Kaya nga mayroong remedial. Hallelujah. Praise God. So yun po. Hindi po nag-entice ang teacher. Hindi nag-entice ang kumpanya kapag magtitest ka ng test doon sa kumpanya. To entice you to sin, no. Just to prove and to try your skill. So ito po yung nangyari kay Abraham. And Abraham obey. No? Tingnan nyo. Ang sabi ng Diyos, patayin mo. No? In a basic, patayin mo ang anak mo para sa akin. No? Yun pong literal yun eh. Iandog mo si Isaac sa akin. So that is pagan practice na ang mga nagbibigay ng pangako sa mga Diyos-Diyosan nila ay pinapatay nila ang kanilang anak para handugin ang Diyos-Diyosan nila. Para ibigay ang gusto nila. And Abraham comes from pagan nation. Pagan place. So yun ang naintindihan niya. But Abraham understand God. Abraham believe on God. Abraham have faith with God. Kaya naman nag-obey siya. Alright? Tingnan nyo, no? Paano natin i-apply ito o relevant sa atin? Tingnan niyo po. Ang sabi ng Diyos, ibigay mo ang pinakamainam mo sa akin. The best love offering, the best offering that you can give. Ibigay mo. And best offering is more than 10%. Di ba? 100 a day ka lang ngayon. COVID na.
100 day ka lang. Bibili ka ng tinapa, tuyo, 1 kilong bigas, wala na. Ubus na. Tapos sasabihin ng Diyos, magbigay ka sa akin, wala ka na nga pera. Tapos may kumakatok pa. Meron akong nakakita. Wala kita ngayon. Sarado. Sarado ang business, wala kita. Sabi ko po sa babae, ang galing mo palang magsalita, ang galing mo palang ano. Dahil mayroong naniningil. Wala kita. Tapos sabi ng Diyos, magbigay ka. Oh. How can you comprehend that? But Abraham obeyed. Why? Because he believed God that is a God of resurrection. Because he believed God that He is a generous God, na hindi siya pababayaan ng Diyos. Amen. Nakita niya, Hebrew chapter 11, na si Abraham ay buhay. Kayang buhayin ng Diyos ang isang patay. Sabi po ng Romans chapter 4, di ba? Walang nakikita si Abraham sa Diyos niya na pinanampalatayan niyang patay. Ang nakikita niya ay buhay. Sabi nga ng Diyos sa atin, pagpapalain kayo, siksik-liglig umaapaw. Wala ka nga pera, tapos magbibigay ka pa. Kala kong bibless ako ni Lord, tapos wala akong pera. Oh. But Abraham obeyed because he believed ng Diyos ang siyang source ng kanyang buhay. Amen. That's why whatever temptation that we have, my dear brothers and sisters, there is a way in your life. You are a more than conqueror. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Let's all stand. Oh God, thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa mayamang biyaya mo sa buhay namin, that we don't deserve it, Lord. Hindi po kami karapat-dapat na ibigay ang pinakamainam na regalo sa buhay namin, which is Jesus Christ. Ano nga ang tao para inyong mahalin at kalingain? Na ibinigay mo pa ang iyong bugtong ng anak, na ikaw ay pumayag, aming Ama, na maghirap ang iyong bugtong na anak na si Jesus para sa amin. Na siya ang maging substitute namin. Siya ang magiging kabayaran ng taong gumawa ng kasalanan. Para sa ganoon, we can overcome everything. Not on our might, not on our own. We can overcome everything because Jesus overcome for us. Dahil pinagtagumpayan na ni Jesus ang lahat para sa amin. Kaya Lord, salamat. We have life now and have it more abundantly. Meron kami ngayong buhay. At hindi lang buhay, kundi ganap at kasiyasiya. That life is a perfect life. Is a perfect relationship with the source. That's why we can call you now, Father, Father. We have now the confidence. Father, Father. Hallelujah. Panginoon, salamat po, Diyos. Salamat, Ama, na ibinigay mo ang bugtong ng anak mo para sa amin. Thank you, Father, for your Jesus, from your Son, Jesus Christ. Salamat po, salamat. Hallelujah. We have the way, the truth, and the life. And that life is to have relationship with the Father. Thank you. At higit ka sa Ama sa mundong ito. Kung gaano man kabait, kung gaano man ka-generous ang Ama na siyang pinaparangalan tuwing Father's Day, higit kayong Amang nasa langit. Panginoon, naway makita namin sa buhay namin kung gaano kami pinagpala sa buhay namin. Lord, we thank you so much
We give you praise and we give you glory. We all say, Amen and Amen and Amen. Amen. Naalala ko po yung isang verse, pati tayo umupo, bago ko umupo. Sabi po ng 2 Kings chapter 6, verse 16 and 17, sabi niya, sumagot si Eliseo, huwag kang matakot. Mas marami tayo kasama kaysa sa kanila. Ang sinasabihan ni Elijah o Eliseo, Elias, ay yung kanyang katulong. Dahil paggising ng kanyang katulong, nakita niya napakaraming mga sundalo ng Amoreo, chariot, horses, and soldiers of Arameans. So sabi po ng katulong, paano tayo ngayon, Propeta Eliseo? At ang sagot ni Eliseo, huwag kang matakot. Ang sabi niya, mas marami tayong kasama kaysa sa kanila. Nanalangin si Eliseo, Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata ng katulong ko para makakita siya. Binuksan nga ng Panginoon ang mga mata ng katulong at nakita niya na puno ng mga kabayo at karwaheng karwaheng apoy ang kaburulan na sa paligid ni Eliseo. Amen? So nabuksan ang mata ng katulong ni Eliseo na mas marami pala silang kasama kesa yung mga lumusob sa kanilang bahay. Ano yung nabuksan? Yung mata? Hindi po. Nabuksan ang kanyang puso. Kaya nakita niya ang kalwalatihan ng Diyos. Amen? Kaya huwag tayong matakot naway makita natin ang kaugnayan natin na God is Spirit. But we see the Spirit because of our faith. Amen? Pero contrast naman ito nangyari kay Adan at Eva. Anong contrast? Nung sila'y magkasala, nakita nila, nabuksan ang kanilang mata at nakita nilang sila'y ubad. Ang nabuksan sa kanila ay yung kanilang 5 senses. Instead na yung heart nila, spiritual sight, ay ang nag-dominate sa kanila at nanguna sa kanila ay ang kanilang 5 senses. 5 senses ang nanguna sa kanila. Kaya nakita nila na sila'y hubad. Kaya naway mga kapatid, makita natin na tayo po ay may kaugnayan sa Diyos at mas marami tayo, mas pinagpala tayo sa kaugnayan natin sa Diyos. And through faith. Amen. Hallelujah. Amen. Huwag ka matakot, mga kapatid, sa iyong pagsubok at anumang bagay. Kasama mo ang Diyos. Makita nawa ng iyong puso. Hindi ng mata mo, hindi ng utak mo, hindi ng brain mo. Amen. Kaya po, dito po, nangungusap yung Hebrew chapter 11 verse 1. Yung Darby version, sabi niya, faith is substantiating. Sabi ng King James, faith is a substance. Pero sabi ni Darby, faith is a substantiating. Anong difference nun? Dahil yung isa ay may ing, yung isa wala. Meron pong hindi parehong meaning nun. Ang meaning po ng substantiating, ganito. Ang music na napakikinggan mo ay nagiging realidad sa iyo. Kung ito'y malungkot, nalulungkot ka. Hindi naman ikaw nabigo. Yung kumakanta ang nabigo. May boyfriend ka, may asawa ka ngayon, amen? Hindi ka nabigo. Pero kapag napapakinggan mo, nagiging realidad din, parang nalulungkot ka na rin. Because of sense of hearing. Through your hearing, you substantiating, yung substance na music, naging realidad sa iyo. That's only a music, but it is a substance because of your sense of hearing. A yellow, it becomes a yellow to you because of sense of eyesight. Kapag bulag ka, ang yellow ay hindi magiging yellow sa iyo kasi wala kang instrument para ang yellow ay maging tunay sa iyo.
Ang music, kahit nandyan yan, substance yan, pero kung wala kang sense of hearing, walang realidad sa iyo. So through five senses, ang mga bagay dito sa mundo ay nagiging reality. From substance, it becomes reality to you. That's why God is a spirit. Amen? His blessing is a spirit. But through faith, our avenue para maging reality, ang substance na Diyos ay sa pamamagitan ng faith, which is substantiating. Hello, nakita mo natin? Amen? Kaya kung wala kang faith, hindi ibig sabihin wala ang Diyos. Yung substance ay nandyan. Wala akong pandinig, nandyan ang substance. May music, pero walang realidad sa akin. Hindi ibig sabihin na walang realidad, ay walang music. May music, hindi ko lang naririnig. Kaya hindi nagiging reality. Naintindihan po natin? That's why faith is a substance, tama. But must make you mas accurate that faith is a substantiating. Through your six senses, through faith, God is a spirit. You cannot see it, you cannot feel it, you cannot hear God. But through faith, you can see God in your heart and you can hear God in your heart through faith. Amen. Not in your brain. Amen. Hindi yung utak lang yan. Hindi. Ito yung utak. Ito yung Diyos nasa puso. Amen. So, thank you. God bless you po. Thank you. Praise the Lord. Amen. So, napakaganda po ng mensahe. At nawa, gaya po ni Abraham, ang makita po natin, na kaya naialay niya ang kanyang bugtong na anak. Tama naman, bugtong na anak. Kaysa isang anak. Sa panahon na yon ay dahil nakita niya na buhay ito. Pero pwede rin po tayong magbigay at magkaloob ng ating pinakamainam. Because we see yung substantiating nga po na sinasabi ni Pastor, we see not the scarcity, but the life. Hindi yung balik, kundi yung source, sabi nga ni Pastor. No? At if we see the source, di pwedeng hindi walang balik. Because we see God and we see His provision, na siya talaga ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Kaya ang takot ay nawawala kapag ang Diyos ang nakikita po natin sa ating mga puso. Amen. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Ama, sa inyo pong salita. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat, Panginoon Diyos, sa inyong biyaya at pagpapala sa aming mga buhay. Salamat po sa inyong pag-ibig at ang aming pagbibigay sa oras na ito ay bunga, Panginoon, ng aming pasasalamat, bunga ng aming pagkilala na kayo ang unang nagbigay at nagmahal sa bawat isa sa amin. Purihin ka at pasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mamaya po, bago po tayo lumabas, nandun po yung ating offering basket. Pwede po natin hulog ang ating mga offering. Salamat po. Praise you, Lord Jesus. Yan, so bibigyan po muna ako muna kayo ng brief story sa awiting ito. So, ito po ay isang original na komposisyon. So, it was written 2 years ago, no? So, naisulat ko po ito habang, na-inspire akong isulat ito habang binabasa ko po yung Romans 8. So, yung sa Romans 8 po, kung babasahin niyo po, nandun po nakasulat yung what more can I say to all these things? If God is for us, who can be against us? Sabi na po Paul, sabi po ni Paul, yan. So, tunay nga po, no, na if God is for us, who can be against us? No? Hindi ibig sabihin na wala ng persecution, wala ng magiging opposition sa atin, but truly we have the assurance that God is with us. He will fight for you. At tunay nga po, ang title nito,
Dalawa po yung title niya kasi sinama ko na, hindi ako makapag-decide kung ano yung title. So yung title po niya is Lost for Words, Overwhelmed. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. How high, how wide, how deep is the love of my God for me, that He gave His Son. He walked the earth I walked. He breathed the same air that I breathe. Yes, He became man. And oh, we are the children of the King. And oh, you are the reason that I sing. The blood of Jesus that is flowing in me is like an endless stream of love that washes over me. The life of Jesus that has set me free is now the life I chose to live. The old is gone, the new has come. And what more can I say? God is for us, who can be against us? Hallelujah. Praise the Lord Jesus. And from my mother's womb became humble in the sight of man. And though He is God, He lived a simple, sinless life. He was blameless yet condemned, for He took my fall. The children of the King. And oh, you are the reason that we sing. The blood of Jesus that is flowing in me is like an endless stream of love that washes over me. The life of Jesus that has set me free is now the life I chose to live. The old is gone, the new has come. And what more can I say? And what more can I say? Righteousness has been restored through a man whose life has been poured. Yes, He died on the third day, He rose. Even death won't dare to oppose. It is not I, but Christ now who lives in me. He has loved me and He has set me free. We are siblings and co-heirs in Christ. I see His, so are we in this life. Now I can dance and sing in this freedom. He has welcomed me into His kingdom. Now I can dance and sing in this freedom. He has welcomed me into His kingdom. And oh, we are the children of the King. And oh, you are the reason that we sing. And oh, we are the children of the King. And oh, you are the reason that we sing. The blood of Jesus that is flowing in me is like an endless stream of love that washes over me. The life of Jesus that has set me free is now the life I chose to live. The old is gone, the new has come. And what more can I say? And what more can I say? And what more can I say?
for us, who can be against us? Praise the Lord Jesus. Hallelujah, praise God. Amen. So talagang na mga ang Diyos sa kanyang pagkilos, tunay nga na He never fails. Amen. So sa buhay ni Abraham, kung paano naging tapat ang Panginoon, nagtapat ang Diyos sa kanya, ay ganun din nagtatapat ang Diyos sa atin. Dahil siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Amen po. So we are not tempted by God. Ang ganda po nun. Kasi po, talaga namang pag dumanas ka ng pagsubok na binigay sa akin ni Lord, this is the great revelation from Him that He moves and He do things on His own because He loves us so much. Pag-ibig ang laging pinaguhugutan at pinagmumulan ng Diyos. Kung bakit natin nararanasan yung kanyang kabutihan, pagpapala sa ating buhay. Amen po. Tayo po yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Thank you, Lord God, sa mensahe mo sa umagang ito, na patuloy, O Diyos, na nagbibigay, Panginoon, ng kaunawaan sa aming mga isipan. Tunay nga ang banal na Espiritu ang gumagabay sa amin upang patuloy po namin makilala ka pa ng lubusan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga mensahe, sa pamamagitan ng iyong mga salita, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos. Ikaw ang unang nagmahal, Ikaw ang unang nagbigay, Panginoon, sa amin. And Lord God, truly, we believe, Lord God, that your word will continue to empower us, give us hope, Lord God, and let us experience your love, your provision, Lord God, as you are our everything, Lord God, in this world. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen.